Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na sasamba sa Panginoon. At nais ko pong basahin sa inyo ang nasa Awit, Kabanata 33, verse 1 to 5. Ganito po ang sabi, magagalak kayo sa Panginoon o kayong mga matuwid. Pagpupuri ay maganda sa ganang matuwid. Kayo'y mga pasalamat sa Panginoon na may alpa. Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Kanya na may salteryo na 10 kwardas. Magsiawit kayo sa Kanya ng bagong awit. Magsitugtog kayo matalino na may malaking ingay sapagkat ang salita ng Panginoon ay matuwid. At lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan. Ang lupa ay puno ng kagandahan loob ng Panginoon. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa buong isang linggo na ipinagkulob sa amin sa pag-iingat. Sa kadalahan ng Panginoon na kami po ay patuloy na inyong iniingatan po ng kami. Magpapasalamat sa inyo, Lord. Salamat po dahil sa nangyayari dito sa aming mundo, Panginoon, ay kami inyong iniingatan, Panginoon. Lalo na po sa COVID na ito, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming iingatan at nawa po ito'y tuloy nang mawala sa buong mundo, Panginoon, upang sa gawin kami malaya at patuloy na makapagpuri sa iyo at masamba kayo sa Espiritu at katotohanan. Lord, danadalangin din po namin sa inyo na kami po inyong patuloy na bibigyan ng kalakasan at gayon din po, nawa po ay matuloy na po kami na sama-sama dito sa inyong banal templo upang sa gayon kami malayang makapagpuri lagi sa inyo, Panginoon. Salamat din po sa kalakasan na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Gayon din po, Ama, kami narito upang kayo papurihan sa Espiritu at katuwa sambahin, Panginoon. Salamat po sa mga dakilang gawa na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Patuloy din po namin didalangin sa inyo, Amang Banal, na itong pong aming gawain ay patuloy na paluguin niyo, Panginoon. Gayun din po sa aming mga handog na papuri at awitin, Panginoon, maging sa mga salita na aming marinig, Panginoon, ay laging kalugod-lugod siya, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Pagpalang linggo po sa bawat isa, sa ating mga kapatiran na nasa kani-kanilang tahanan. Tayo po ay sama-samang magpuri sa Panginoon, damhin natin ng Kanyang presensya at tayo ay nasa iisang espiritu ng pagpupuri at pagsamba sa tanging ngalan niya. Halina at magpuri
kadakilaan at sa iyong kabutihan. Maraming salamat po dahil sa kabila ng mga nangyayari sa panahon ngayon. Alam namin na hindi kami nag-iisa. Alam namin na kasama namin kayo, Panginoon, at patuloy nyo kaming ginagabayan, patuloy nyo kaming iniingatan. At alam namin, Panginoon, na sapat ang iyong biyaya sa bawat araw. Maraming salamat po dahil kahit sa ganitong pamamaraan ay nakakapagpuri kami, Panginoon, sa inyo. Bagamat hindi kami nagkakasama ng mga piskal, Panginoon, alam namin na kami ay nasa iisang espiritu, Panginoon. Kami ay handang magpuri, magbigay ng pasasalamat at pinakamataas na papurit pagsamba sa iyo. Kaya, Panginoon, patuloy ka naming itataas at ihahayag sa aming buhay. Jesus, ikaw ay pupurihin. Pangalan mo'y aming awitin. Walang katulad ang iyong pagmamahal, kaya't ika'y aming itatanghal. Jesus, ang ngalan mong banal, ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Jesus, ikaw ay pupurihin. Pangalan mo'y aking aawitin.
aming buong pusong magtitiwala at magpupuri at aawit ng pasasalamat. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas at inihahayag sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin ngayong umaga sa atin pong pag-aaral naman ng salita ng Panginoon. Aming Ama sa Langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong kagandahang loob, at sa kasapatan at katapatan ninyo na patuloy ninyong ibinibigay at ipinararanas sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala kami na lahat ng mga kaganapan sa ngayon ay laging ang inyo pa ring kapangyarihan ang nangingibabaw sa lahat ng mga bagay na ito. Papasalamat po kami ngayong umaga at meron ho kaming kalayaan na kayo ay sambahin namin sa Espiritu at sa katotohanan kahit sa kabila na ang amin pong mga pisikal na presensya sa isa't isa ay magkakahiwalay at ang aming mga kapatid ay nandoon sa kanilang mga tahanan. Salamat po sa isang Espiritong nagbubuklod sa amin upang kayo'y aming papurihan, pasalamatan, sambahin at parangalan sa inyo pong katapatan at kasaganaan sa iba't ibang bagay na inyo pong ipinagkakaloob sa amin bilang inyong mga anak habang kami ay patuloy na naglalakbay at nakikipagbaka sa takbo ng sanlibutan ito. Salamat din po at ngayong umaga'y malaya namin muling mapag-aaralan ng inyong mga salita. Tulungan ninyo kami na ito po ay aming maunawaan at mangusap kayo sa amin sa mga salitang ito sa kapamaraan ng amin po itong maliliwanagan sa aming isip at puso. At kung may mga bagay na kailangang ituwid sa aming pamumuhay, ilagay ito po sa amin ng banal na Espiritu. At kung may mga bagay pang lalong higit naming pagyamanin na nagagawa na namin dahil sa pagsunod sa inyong kalooban, salamat po o Diyos at alam namin higit sa lahat, ang pagtatagumpay ay ibinibigay ninyo sa amin dahil nagtagumpay na kayo para sa amin nung kami po ay magtiwala at tanggapin kayo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pagpalaan niyo po ang bawat pamilyang kasama namin ngayon sa kanilang mga tahanan na sumasamba sa inyo. Dalangin ho namin na ang ganito pong mga karanasan ay mas lalo pang nagpaganda ng ugnayan ng mga magulang at ng mga anak sa isa't isa. Nagpalalim ng aming kaugnayan sa inyo sapagkat mahabang panahon ang pwede naming i-google para magbasa ng inyong salita, manalangin at lumapit sa inyo upang amin yung idulog ang iba't ibang mga kahilingan ng buhay na amin pong nararanasan. Kaya ngayon pong umaga, humihingi po kami muli ng gabay ng banal na Espiritu at karunungang nanggagaling sa inyo upang ang inyong salita ay amin pong mapag-aralan bilang bahagi ng amin pong pagsamba ngayong umaga sa inyo pong presensya at kabanalan. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maiparating ang inyong mensahe sa inyong mga anak sa oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ninyo, Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos at sa ikatatlong linggo ng Mayo ay nabigyan na ng kaunting laya ang ating hong bayan, ang ating probinsya para makalabas at makapag-lakad-lakad sa labas ng kanilang mga tahanan. Bagaman po hindi pa ganoon, ikang kalaya tayong makagagalaw, ay nabibigyan naman tayo ng pribilehiyo na magawa ito kahit sa mga unti-unting kapamaraanan. Mga kapatid, kung kayo yung nasa inyong mga bahay ngayon, ay makibukas po kayo sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 2, at doon po tayo mag-aaral mula sa talatang 6 hanggang talatang 7, at ang atin pong paksa ngayong umaga ay pamumuhay na nakikipag-isa kay Kristo. Pamumuhay na nakikipag-isa kay Kristo. Sinasabi po sa sulat ni Apostol Pablo
sa 2 Korinto Kapitulo 5, talatang 17, ang ganitong mga pangungusap. Ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Familiar verse, familiar text, at marami ang nakakaunawa at nakakasaulo ng talata. Ang buhay na nakikipag-isa kay Kristo ay nagpapakita ng mga panloob at panlabas na pagkilos na nagpapatunay ng kanyang personal na pagkatao. Uulitin ko po, ang buhay na nakikipag-isa kay Kristo ay nagpapakita ng mga panloob at panlabas na pagkilos na nagpapatunay ng kanyang personal na pagkatao. Ano-ano ang mga katotohanan na sinasabi sa Biblia patungkol sa buhay na tunay na nakipag-isa kay Kristo? Anong mga katotohanan ang sinasabi ng Biblia sa buhay na nakikiisa kay Kristo? May 3 bagay po na ibabahagi ako sa inyo ngayong umaga. Bagamat ito po ay marami, pero yung mga bagay na alam kong makakatulong at madaling isagawa ay atin pong titingnan para makita natin na ito yung buhay na tunay na nakipag-isa o nakikipag-isa kay Kristo. Sa Kapitulo 2 ng Aklat ng mga taga-Kolosas, talatang 6 hanggang talatang 7, ay ganito po ang naisulat ng Apostol Pablo, verse 6 and verse 7. Sinabi niya, "Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos." Unang larawan ng buhay na nakipag-isa o nakikipag-isa kay Kristo Jesus ay isinasalig ang buong buhay kay Jesus. Isinasalig ang buong buhay kay Jesus. Talatang 6 hanggang talatang 7. Ang dahilan kung bakit si Pablo ay sumulat sa iglesia sa Colosas ay dahil may mga bulaang guro dito na nagtuturo sa kanila na kailangan ang tao'y sumamba sa ilang kapangyarihang espiritual upang makilala nila ang Diyos at magkamit ng lubos na kaligtasan. Itinuturo ng mga bulaang guro na ito na dapat pailalim ang mga tao sa mga tanging ritual gaya ng pagtutuli at buong higpit na sundin ang mga tuntunin tungkol sa pagkain at iba pang mga bagay. Para sa ating panahon ngayon, may mga kasabihan o paniniwala na wala namang nakasulat na batayan na patuloy na ipinayayakap sa isang mananampalataya na kay Kristo. Mga kapatid, hindi pa po tayo mananampalataya at hindi pa natin personal na nakikilala si Jesus, lalo't higit po kung kayo ay nagising sa mga lugar na ika nga ay wala sa syudad, ay marami po sa atin ang nakikipag-ugnay sa mga paniniwalang kung ano-ano. Katulad isang halimbawa ng mga pamahiin, katulad halimbawa ng mga pag-uorasyon, katulad halimbawa ng mga bahika. At yun ho ay mga bagay na parabagang ang tingin natin ay galing sa Diyos na nakakatulong sa ating buhay noong tayo ay hindi pa mananampalataya. Ganoon din po ang nararanasan ng mga mananampalataya sa iglesia ng Colosas noong sila ay hindi pa mananampalataya. Nagkaroon sila ng kaugnayan sa mga bagay na espiritual pero hindi mula sa Diyos. Kaya si Apostol Pablo ay gumawa ng isang liham para sa kanila upang sila'y paalalahanan na sila ngayon ay na kay Kristo na at nakikipag-isa na kay Kristo.
Hindi na ito dapat pang binibigyan ng puwang o bahagi sa buhay nila, gayong sila ay nakipag-isa na kay Kristo. Kaya sabi po, ngayong kapag nakipag-isa na kay Kristo, nararapat lamang na mamuhay na nakikipag-isa na sa Kanya sa pamamagitan ng mga pagsasalig o pagpapaubaya kay Jesus lahat ng Kanyang pamumuhay na ang pinagbabatayan ay ang pagsunod sa salita o kalooban ng Diyos. Ang buong buhay na isinasalig kay Kristo ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 12, talatang 2. Ang isang nakipag-isa kay Kristo, isinasalig ang kanyang buhay kay Jesus. Paano natin masasabi ang buhay natin ay nakasalig o nakaangkla na nga kay Jesus at wala na tayong kaugnayan doon sa mga bagay na ang ating tingin ay parang galing din sa Diyos. Pero ang totoo, hindi iyon tunay na mula sa Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Roma 12, talatang 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang buhay na nakasalig kay Kristo ay hindi na nadadala ng kung anumang iba pang paniniwala na wala namang pinagbabatayan mula sa salita ng Diyos. O kaya naman ay mali ang pagkaunawa mula sa salita ng Diyos. Dependent on Christ's teaching alone and rooted in the true Word of God. Ang isang tunay na mananampalatayang nakikipag-isa na ang buhay ay nakasalig na kay Jesus, ang sabi ni Apostol Pablo, ito yung buhay na hindi na umaayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, ang buhay niya ay umaayon na lang sa kung ano ang itinuturo at sinasabi ng salita ng Diyos na kanyang binabasa at itinuturo at naririnig niya. Kaya ang isang tunay na mananampalataya kay Kristo na ang buhay ay nakasalig kay Jesus, ito yung buhay na wala nang ginawang kaugnayan pa at hindi na nagpapatuloy pa sa kanyang mga nakaraang pinaniniwalaan, sa kanyang mga nakagisnang mga bagay na hindi nakakabuti at nakakatulong sa kanya, manapa, ibinago na niya ang kanyang buhay. Ang ibig sabihin, yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 12, talatang 2, na huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip, mindset. Ano po? Nung hindi tayo mananampalataya, ang ating mindset ay doon nakatuon sa mga bagay na kung ano ang ating pinaniniwalaan, kung ano ang ating naririnig, kung ano ang sinasabi sa atin ng ibang mga tao, lalo tigit noong mga nakatatanda na yun din ang kanilang ipinamumuhay noon. Ngayong ikaw ay tumanggap na kay Kristo, dapat, ang sabi ni Apostol Pablo, dapat magkaroon ng reformation, transformation ang iyong isipan. Yung mag-change ka ng mindset. Ang mindset mo na ngayon ay nakatuon lahat sa kung ano talaga ang itinuturo at sinasabi ng salita ng Diyos mula sa ating binabasa at pinag-aaralan sa Biblia o ang salita ng Panginoon. Kaya, dependent on Christ's teaching alone and rooted in the true Word of God. Doon nakasalig ang kanyang buhay. Doon siya naniniwala. Doon niya inilalakad ang buhay niya. Ano ang sinasabi ng Biblia? Ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito? At kung yun ay malinaw na sinasabi ng Bible, doon niya isinasalig. Doon siya lumalakad. Doon siya nagpapatuloy. At yun ang kaniyang ipinamumuhay. Bisan kasi, bago tayo naging mananampalataya, itong iba sa atin, marahil ay ganoon din. Ano po? Tayo ay nagsusuot ng mga
ng mga tawag natin, mga askapularyo. Ang paniniwala natin, yun nakakatulong sa ating buhay. Yung ating mga anak ay nilalagyan natin ng porselas na may pula, may itim, may berde. Ano ang ibig sabihin noon para sa kanyang ina? Para hindi mabati ang kanyang anak at hindi mausob. Kasi yun ang unang tinitingnan ng mga taong nakakakita sa kanyang anak. Yun ang ating pinaniniwalaan doon. At marahil, yun ang gustong ipunto ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Kapag ang buhay ninyo ay nakasalig na kay Kristo, wala na iyon. Hindi na doon nakasalig ang inyong pinaniniwalaan. Dapat hindi na kayo nakokontrol noong ganoong mga bagay. Sa halip, ang kumukontrol na sa inyo ngayon ay ang kapangyarihan ng inyong pagkakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Hindi na tayo nagsusuot ng krus na may taong nakapako. Kasi noon, napakamakapangyarihan ang dating noon sa buhay natin. Para bagang sa pamamagitan ng krus na ito, hindi na ako tatablan ng kung ano-ano. Hindi na ako maaksidente. Pero hindi po. Pwede pa naman kayong magsuot ng ganyan, alsin na lang ninyo yung taong nakapako. Kasi yun yung nakapako dyan sa inyong paniniwala, patay pa hanggang ngayon. So pag inalis mo na yung tao na nakapako dyan at krus na lang ang nakalagay, ibig sabihin noon, naniniwala kang ang krus na ito ang nagpapaalaala sa akin na si Kristo ay namatay na para sa akin. Na si Kristo na ang nabubuhay sa akin ngayon. At hindi na ako nagpapailalim sa kung ano-ano pang ibang mga tradisyon, paniniwala o pamahiin sa buhay, sapagkat ang buhay ko ay nakasalig na kay Kristo. Iba na ang mindset ko ngayon. Hindi na ako umaayon sa takbo ng mundong ito. Natatakot ako, nag-aalaala ko, pero hindi ako nakokontrol ng takot na yon, sapagkat ang aking pinaniniwalaan, ang aking pinagsasaligan ng aking buhay ay walang iba kundi ang aking Panginoong Hesus na kilala ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa ang buhay na tunay na nakikipag-isa kay Hesus ay ito, isinasabuhay na matibay ang katuruan tungkol kay Hesus. Isinasabuhay na matibay ang katuruan tungkol kay Jesus. Verse 7 to 15. Ano pong sabi ng Apostol Pablo? Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi mula kay Kristo. Kaganda ho nung verse na sinasabi ni Apostol Pablo, verse 7b up to verse 15. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi mula kay Kristo. Kaya nararapat sa isang nakipag-isa kay Kristo ay isabuhay ang katuruan na itinuro sa Kanya tungkol sa pananalig kay Jesus. Dahil yun hong mga katuroang ating pinaniwalaan noon ay ito ang paglalarawan ng Apostol Pablo. Una, sabi po sa verse 8, walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng tao. At alituntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Maliwanag, yung binasa natin sa Romans chapter 12 verse 2 kanina, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng pag-iisip. Ang paliwanag ni Pablo doon, walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng tao at alituntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. So, ibig sabihin, kung ano man yung mga tradisyon natin noon, kung ano man yung mga pinanghahawakan natin noon, ang tawag po ni Apostol Pablo doon
at gusto niyang salungatin ang itinuturo ng mga taong ito, ang sabi niya, walang kabuluhan, karunungan, pandaraya lamang ito. Pangalawa, itong mga katuruang ito ay hindi ayon kay Kristo. Wala itong maidudulot na mabuti sa atin. Pangalawa, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakasasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Mga minamahal na kapatid, ang tema po ng aklat ng Kolosas ay tungkol sa supremacy of our Lord Jesus Christ. Si Jesucristo ang nasa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan. Si Jesucristo ang nasa kapangyarihan ng lahat ng mga kapangyarihan at walang pwedeng umagaw ng kapangyarihan ito na nasa Kanya. Kaya lahat ho ng sumampalataya at nakikipag-isa sa Kanya, ang sabi po rito, sumakanya na ang totoong kapangyarihan nagmumula sa Diyos upang Kanyang malabanan yung lahat ng mga panlilinlang at mga pandaraya na dati niyang pinapaniwalaan. Kaya ang sabi po dito, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa Kaniyang pagiging tao, kaya't lubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kaniya. Lubos ang inyong buhay sa inyong pakikipag-isa sa Kaniya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Kaya mga kapatid, ang isa hong magandang implikasyon na itinuturo nito sa ating buhay ay ito. Kung matibay mong pinangahawakan ang itinuturo ni Jesus sa iyong buhay, huwag kang matakot sa mga kung ano-anong mga pinaniniwalaan ng tao. Huwag kang matakot sa kung ano-anong mga bagay na ganito at ganoon. Kasi alam niyo, tayong mga Pilipino, napakahilig natin sa mga pamahiin. Yun o kasing pamahiin, ang implikasyon yun sa isang naniniwala sa kaniya, ay para bagang nakakatotoo daw. No? Pero ang totoo niyan talagang wala hong scientificong patunay na itong ganitong klase ng mga paniniwala ay tunay o totoo. Sinasalungat ito ng Biblia sapagkat ang sabi po rito, lahat ng ito ay hindi galing kay Kristo. Ang higit lang nating dapat paniwalaan, ang dapat nating pagtiwalaan, ang dapat nating isabuhay ay yung kung ano ang tunay na itinuturo ni Kristo. Pansin niyo mabuti ha, sa verse 10 na ito, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa Kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya. Nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya. So, ibig sabihin, yung kabuuan, yung kapangyarihang sinasabi na na kay Kristo, nung tayo'y maniwala sa Kanya, nilukuban nito tayo. Kaya wala nang epekto sa atin yung mga kung ano-anong mga paniniwala. Wala na. Hindi ka na kayang, sabi nga, hindi ka na kayang hawakan o kontrolin ng demonyo sa iyong buhay sapagkat si Kristo na ang nagkokontrol sa iyo. Di ho ba minsan pag tayo ay naglalakad sa isang lugar, tayo ho ay nakikiraan doon sa mga, minsan ho ay nakakabanggit pa tayo ng mga salitang tabi nunupo, wag sana akong mabati, wag sana akong manuno sa lugar na ito. Mga kapatid, wala na po yung epekto sa atin. Hindi ka na dapat nagpa-practice ng mga ganoon sapagkat ang buong kapangyarihan ay nalubos na sa iyo nung ikaw ay makipag-isa kay Kristo. Wala na. Kaya minsan, pasin yung mabuti, pag kayo ho ay may mga baby sa bahay ninyo at may mga anak kayo na inaalagaan, huwag ninyong palawayan sa mga tao kasi baka mamaya may COVID pa yung lumaway, di pati anak niyo yung nalalinan pa ng COVID. Huwag na ho kayong pumayag sa gano'n kasi yun hong mga usog-usog, mga bati-bati, wala ho yung epekto sa buhay ng mga mananampalataya. Sapagkat ang buhay ho natin nalubos ng kasama ni Kristo. Nilikuban tayo ng kapangyarihan ng Panginoon.
At ang mga naniniwala sa ganong mga bagay, hindi naniniwala ng tunay at totoo kay Jesucristo. Ano? Kaya yung mga sinasabing, magpapatapal, magpapatawas, magpapaalis ng sakit ng ulo at ng tiyan, mga kapatid, wag ho nating i-practice ito kasi dapat hiwalay na tayo sa ganoong mga bagay. Ano? Hindi na tayo, wala nang epekto yun sa atin. Ang may epekto na lang sa atin ngayon ay yung isinasabuhay natin ang itinuturo ng salita ng Diyos. Kung ano ang sinabi ng Bible, yun ang ating isabuhay. Yun ang ating gawin, sapagkat yun ho ang may kapangyarihan para baguhin tayo at ingatan tayo sa ating buhay sa araw-araw. Sa nangyayari ho ngayon sa ating panahon, marami ho talagang ika nga ay natatakot. Ay sino ho ba naman talaga hindi matatakot ngayon? Na pag naririnig mo, pag ikaw ay gumala at nakasalubong mo yung taong may sakit na o may virus na daladala sa katawan at ikaw ay nahingahan nito, o ikaw ay nakaupo sa inupuan nito, o ikaw ay nakahawak sa hinawakan nito, pagkalipas ng mga ilang araw, makakaramdam ka na rin ng sintomas. Ano? Ay sino nga namang hindi matatakot noon? Ano? Sino hindi matatakot? Sino hindi mag-aalaala? Kaya, yun yung talagang nagpipigil sa tao para huwag lumabas ay dahil doon sa virus na pwedeng makuha niya. Hindi naman natin sinasabing ligtas na tayo doon kasi mananampalataya tayo. Hindi ho natin pwedeng sabihin yon. Kahit Kristiyano ka, pwede kang dapuan ng virus na ito kung magpapabaya ka talaga at kung magiging pasaway ka talaga. Pero tingnan natin maigi. Ang lumulukob ho sa atin ay kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Panginoon. So kung tayo nag-iingat na, nananalangin pa tayo, nasa atin ang buong kalikasan ng pag-iingat ng Panginoon, walang epekto sa atin ang iba't ibang uri ng mga pagkakasakit. Dahil ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Kaya sabi nga po ng verse 10, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakasasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. So wala na hong mangingibabaw sa kapangyarihan ni Jesus. Sapagkat yung sinabi ko po sa inyo kanina, ang tema ng aklat ng Kolosas, Jesus Christ is supreme. Nasa ibabaw siya ng lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Pangatlong dahilan ni Pablo, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng nasusulat na alituntunin. Pansin yung mabuti, no? Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat ng alituntunin laban sa atin. Pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Colossians chapter 3, 13 to 15. No, isa-isahin natin ang sinabi ni Pablo. Sabi niya rito, pinatawad niya ang ating mga kasalanan, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. So, noong tayo hindi pa mananampalataya, sa simpleng paliwanag, ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo, noong hindi pa tayo mananampalataya, lahat ng ating pinaniniwalaan noon, lahat ng mga kapangyarihang ating sinasampalataya na noon, may epekto sa buhay natin. Kaya tingnan po ninyo, yun ang naniniwala na sila'y pagmumultuhan ng patay. Kasi yun ang naka-mindset sa kanila, yun ang kanilang pinaniwala. Nakakaranas o talagang yung patay ay nagpaparamdam sa kanila. Yung paniniwala nilang baka magkaganito, nangyayari sa kanila. Bakit ho? Kasi yun hong masamang espiritu na demonyo, na i-intercept yung takbo ng isip mo.
Nababasa niya ang takbo ng isip mo. Dahil yun ang iyong paniniwala, yun ang mangyayari sa iyo. No? Yun ang makakaroon ng epekto sa iyong pagkatao. Kaya pasinho niyo mabuti, lahat ho ng taong nervyusin ay siyang tinatamaan nito. Lahat ng mga taong matatakotin ay siyang tinatamaan nito. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, may epekto pa sa kanila ang kapangyarihan nito. Pero pag ikaw ay tumanggap na kay Kristo at naniniwala ka na sa kanyang mga salita at sa kanyang mga paalaala at pagtuturo, ito ho ang nangyari nung tayo patawarin sa ating mga kasalanan nung tanggapin natin si Jesus. Ang sabi niya, pinatawad niya ang ating mga kasalanan at ipinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pinawalang bisa. Ibig sabihin, pinutol na ng kapangyarihan ni Kristo nung tayo'y tumanggap sa Kanya at ipatawad ang ating mga kasalanan, yung epekto noong ating mga lumang at dating pinaniniwalaan. Wala na yung kapangyarihan sa buhay natin. Wala na. Kaya kahit ikaw ay gumala pa sa mga bundok, kahit pa ikaw ay gumala sa kung saan-saan, hindi ka na dapat makiraan pa sa mga duwending ito. Hindi ka na dapat pang makiraan pa sa ganito. Sapagkat nasa ilalim na sila ng kapangyarihan ng iyong Panginoon na sinasampalatayanan na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang mga mananampalataya ho, kaya ho nagkakaroon ng epekto ang kapangyarihan ng albularyo sa isang tao, pinaniniwalaan nila ito. Pinaniniwalaan nila ito. Kaya tingnan niyong mabuti. Yun hong mga nakasanayan na yung nagpapatawas, nagpapatapal ng papel na may mga sulat. Pakiramdam nila pag sila'y natawas, kapag sila'y natapalan, pakiramdam nila sila'y magaling na. Sila'y magaling na. Kasi yun ang pinaniniwalaan nila eh. Yun ang may control sa buhay nila, yung pinaniniwalaan nilang iyon. At tingnan ninyo, nagkakaroon yun ng epekto sa buhay nila. Pero pag ikaw ay tumanggap na kay Kristo, hindi mo na dapat pinaniniwalaan ito. Kaya nga nung palagi sinasabi, ang tunay na nakikipag-isa kay Kristo, hindi na kumukonsulta sa mga albularyo at hindi na nagpapagamot dito. Hindi na nagbabasa ng mga sinasabi ng kapalaran. Ano? Yung mga horoscope, hindi ka na nagbabasa. Ano ba sinasabi ng bituin sa aking kinabukasan? Ano? Noong araw, kapag hindi ka pa mananampalataya, okay, sige, konsultahin mo. Basahin mo ang iyong kapalaran. Ano? Basahin mo. Tingnan mo ang sinasabi ng bituin. Ano? Kasi may epekto pa sa buhay mo yun eh. Ano? Pero ngayon, na tumanggap ka na kay Kristo at nakikipag-isa ka na sa Kanya, at ang buhay mo isinasalig mo na sa Kanya, ang sabi ni Apostol Pablo, pinawalang bisa na ang lahat ng ito nung ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tingnan niyo po ang isang talatang binagyan ng pansin sa verse 15. Ang mga ito'y biyag na Kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng Kanyang pagtatagumpay. Okay? Ang mga ito ay bihag na Kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng Kanyang pagtatagumpay. So yun yung mga nangyayaring yun, talunan na po yun. Wala na po silang magagawa sa atin. Kaya pasalamat tayo at isinulat ni Pablo ang aklat ng Kolosas para mabigyan din tayo ng babala. Mabigyan din tayo ng gabay na ang lahat ng mga bagay na yaon ay hindi na dapat nating binabalik-balikan sapagkat wala na yung epekto sa ating mga buhay. Kaya nararapat doon, tayo nagpapakatibay sa turo ni Kristo ay dahil sabi nga, ito ho yung tutulong sa atin para lalo nating magamit ang ating buhay para sa Kanya. Para magpakita ng Kanyang kapangyarihan. Katulad ngayon sa mga nangyayaring ito sa ating panahon, isipin niyo mabuti, sabi nga bilang mananampalataya, ano ba ang ating magiging tugon sa ganitong panahon? Bilang Kristiyanong naniniwala kay Jesus. Oo, nandun na, may proteksyon na tayo galing sa Panginoon. Ang kapangyarihan ng Diyos ang lumukob sa atin. At
Lahat ng masasamang espiritu ay wala ng kapangyarihan, tayo ay kontrolin at hawakan dahil sa ginawa ni Kristo. Dahil sila'y talunan na nung mamatay si Kristo sa krus. Ang ibig ko lang pong sabihin ay ganito. Bilang mananampalataya, dapat ang tugon palagi natin, magtiwala tayo sa gagawin ng Diyos. Umasa tayo na pagkatapos at matatapos din naman ang lahat ng problemang ito, ay ipakita natin sa mga taong tayo ay tumatayong matibay dahil meron tayong pinagsasaligan ng ating pinaniniwalaan at yun ay ang turo na nababasa natin mula sa salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Pangatlong larawan, ang isang buhay na talagang tunay na nakipag-isa kay Kristo, itinatakwil na ang mga lihis na tuntunin na hindi nagpapasakop kay Kristo. Itinatakwil na ang mga lihis na tuntunin na hindi nagpapasakop kay Kristo. Verses 16 to 19, anong sabi niya rito? Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila. Dala ng kanilang isipang makalaman. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Nakaugnay sa Kanya ang mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang pangungusap ni Apostol Pablo na ang lahat ng mga nakikipag-isa, ang buhay kay Kristo, itinatakwil na ang mga lihis na tuntunin na hindi nagpapasakop kay Jesus. Pag alam mong, wala dito si Jesus, hindi ito po pwede sa akin. Hindi ko ito tatanggapin. Itatakwil ko ito. Okay? Dahil ang paliwanag po ng Apostol Pablo roon, ang mga alituntunin tungkol sa pagkain, inumin o tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o araw ng pamamahinga, ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit, si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Pag may Kristo ka na sa puso, kompleto ka. Wala ka ng iba pang nanasain. Wala ka ng iba pang hahanapin pa sa buhay mo. Wala ka ng iba pang aalamin. Wala ka ng iba pang pwedeng, sabi ngay, gusto kong masubukan ito. No. If you have Christ in your heart, it is enough. And more than enough. Sapat na yun. Sapat na yun. Lahat ng mga katuroang kontra sa itinuturo ni Kristo, itatakwil, tatalikuran. Lahat ng mga panuntunan na hindi ayon sa itinuturo ni Kristo at walang batayan mula sa Biblia, itatakwil mo yon, tatanggihan mo yon, iiwanan mo na yon, tatalikuran mo na yon. Sapagkat yun ang itinuturo ni Apostol Pablo. Sabi nga, malinaw sa mga talatang ito, na ang isang namumuhay sa pakikipag-isa kay Kristo ay hindi na nagpapasakop o nagpapaalipin pa sa mga bagay na ang layunin o tuntunin ay sumasalungat tungkol sa katotohanan kay Kristo. Tulad ng bawal ito, bawal iyon, o kaya na may ari ang tama, ari ang hindi tama. No? Basta't hindi nakasalig sa turo ng Biblia at mga paniniwalang walang malinaw na pinagbabatayan mula sa salita ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, itakwil ninyo ang lahat ng ito sa inyong mga buhay. Dahil kung kayo'y tunay na nakipag-isa kay Kristo, si Kristo ang tunay na nagpapatakbo at may kapangyarihang magpalakad at mamahala at mga siwa sa inyong buhay at pagkatao. Colossians chapter 2, verse 9 and 10, ang sabi po ng apostol,
Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Maganda ho yung huling portion ng verse na ito. Nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Mga kapatid, hindi ho tayo tumanggap ng isang ordinaryong Diyos. Hindi tayo tumanggap ng isang ordinaryong paniniwala. We have a very powerful God in our lives, in our hearts. We have the true teaching that comes from the Lord Himself, which is written in the Bible, the Word of God. Kaya ang sabi po dito, huwag na nating hayaan na makontrol pa tayo ng mga kung ano-anong mga paniniwala o tuntunin na wala naman sinasabi ang Biblia tungkol sa mga bagay na ito. Ang itinuturo po ng Biblia sa atin ay taglay na natin ang lubos na buhay dahil kay Kristo. Nang tayo'y nakipag-isa na sa Kanya. Ganap na ang buhay natin. Ang Diyos na ang may kapamahalaan sa atin. Di na tayo nasasakop ng kung ano-anong pamahiin o paniniwala o tradisyon. Wala nang bisa ito sa ating buhay. Ang may bisang tunay sa buhay natin ay ang Kanyang salita kung ito'y ating ipamumuhay na tunay sa araw-araw. If you want to experience the true power of God, live and apply His Word in your life. Ipamuhay mo at sundin mo ang sinasabi ng Kanyang salita. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alaala. As long as that our belief and our faith is centered in the name of our Lord Jesus Christ. Dahil ang buhay na tunay na nakikipag-isa kay Kristo ay buhay na nagpapakita na ito ay isinasalig talaga, ipinababahala na niya sa Panginoon. Ipinagkakatiwala na niya sa Panginoon. At si Jesus lang ang pinagkakatiwalaan niya ng higit sa lahat sa kaniyang buhay. Pangalawa, isinasabuhay niya ang mga katuruan tungkol kay Jesus. Yun ang kanyang talagang ipinamumuhay sa araw-araw. Yung katuruan na kanyang nakikita, nababasa, naririnig at napapag-aralan tungkol kay Jesus. At pangatlo, itinatakwil na niya ang mga lihis na tuntunin na hindi nagpapasakop kay Kristo. So kung yung tuntunin ay sala sa kalooban ni Kristo, itinatakwil na niya ito. Tinalikuran na niya ito. At ang kanyang ginagawa, lahat ng tuntunin na nakaugnay kay Kristo, yun lang ang kanyang isinasabuhay sa araw-araw. Mga kapatid sa Panginoon, sana po bilang mananampalataya kay Kristo at tayo talagang nakikipag-isa sa Kanya sa buhay na ito, gawin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. At angkinin natin ito at i-claim natin ito sa ating buhay. Tayo po ay hindi na nasasakop ng kahit na anong mga tuntunin, pamahiin o paniniwala na hindi nakasalig sa salita ng Diyos. Hindi na tayo nakokontrol ng kapangyarihan ng kahit na anong masasamang espiritu. Dahil ang espiritu ng Diyos ang nakokontrol sa buhay natin. Yun ho ang ating paniwalaan, yun ho ang ating ipamuhay, at doon tayong magtiwalang lubos at tayo'y magtatagumpay. Katulad ng pagtatagumpay ni Kristo nung siya po ay mamatay at muling mabuhay mula sa kamatayan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo. Sapagkat naniniwala kami, higit sa lahat ay kayo po ang dapat naming
pagkatiwalaan ng aming buhay. Kayo po ang higit sa lahat ang dapat naming sundin sa aming buhay. Kayo po ang higit sa lahat ang siyang maging makapangyarihan sa aming buhay. Panginoon, maaari ang iba sa amin ay natatakot pang tanggalin sa mga buhay nila yung kanilang mga naging kaugnayan sa mga maling paniniwala noong araw na hindi pa sila mananampalataya. Natatakot silang alisin ito sa buhay nila. Natatakot silang tanggalin ito sa kanilang kalagayan. Panginoon, kung ang amin yung pagbabatayan sa buhay ngayon ay ang salita na isinulat ng Apostol Pablo, ang lahat po ng mga bagay na yaon ay walang kabuluhan. Wala na yung bisa sa aming buhay. Ang may bisa na sa amin ngayon ay kayo na higit sa lahat ng kapangyarihan. Because, Panginoon, kayo po ang nasa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. At kung sa inyo po namin ipagkakatiwala ang aming buhay, wala po kaming dapat na ikatakot. Wala kaming dapat na ipag-alaala sapagkat kayo ang may kontrol ng lahat ng mga bagay. Muli po, pagpalain po ninyo sa aming mga puso at isip at sa aming buhay. Sa inyo kami maniwala. Sa inyo kami magtiwala. At sa inyo kami mamuhay. Sa inyong kapangyarihan ay meron kaming tunay na kaligtasan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ninyo, Panginoong Hesus. Amen. Sa'yo ko'y laging sasamba.
Panginoon, marami pong salamat at ang amin hong pagsamba ay hindi nalilimitahan sa isang lugar. Ang aming pagsamba ay hindi nailalagay lang sa isang lugar na kung saan pwede kami magkasama-sama. Pwede ho kaming sumamba sa inyo kahit saan, sapagkat sinasamba namin kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, mahalaga po na may pagtitipon din ang inyong mga anak, sapagkat yun naman po ay naipakita sa aklat ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, na kung saan ang 2 o 3 ay nakakatipon sa inyong pangalan, kayo ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. Kaya hayaan po ninyo na kahit po nasa mga tahanan ng iba naming mga kapatid, kasama ang kanilang buong pamilya, at kasabay namin silang sumasamba sa inyo. Ngayon, kahit kami makakalayo sa pisikal, naniniwala po kami, ang inyong presensya ay nasa amin pong kalagitnaan. Kami po ay nagpapasalamat ngayong umaga sapagkat nagawa ho namin ito na kami ho ng ilang mga kapatid mula sa music team, sa worship team, ay narito at live ho namin ginagawa ang pagsamba namin sa inyo. Alam ho namin ang marami sa aming mga kapatid ay naghahanap na ng panahon katulad nito. Pero dahil kailangan pa ho namin sundin ang ipinatutupad ng batas, alam namin, bibigyan ho din niyo ng panahon na kami ay muling magkita-kita. Kaming lahat ay pwedeng magkasama-sama sa lugar na ito. At sa tulong na rin po ninyo, Panginoon, at sa inyong pangunguna, ay gagawin po niyo ito sa tamang panahon. Lord, hinihingi namin na kayo po ang kumilos. Kayo po ang gumawa sa lahat ng ito. Pagod na ho ang aming Pangulo, pagod na ang aming Interagency Task Force, pagod na ang aming mga kapulisan, ang aming mga sundalo, at higit sa lahat, pagod na ho ang aming mga manggagamot. Ang mga ospital ay nahihirapan na i-accommodate pa, Panginoong Diyos, kung sakaling dadami pa ang bilang ng mga may sakit ng virus na ito. At yun naman, O Diyos, ay hindi po nalilingid sa inyo. Pagod na rin ho yung ibang mga tao at mga kababayan namin na sila ho ay nananatili na lang sa kanilang bahay at umaasa na lamang palagi sa mga ibinibigay ng iba. Gusto na rin po nilang lumabas at makapaghanap buhay at may pagpatuloy nila ang normal na buhay. Kaya Panginoon, ngayon pong umaga bilang kami po ay inyong mga anak, bilang magkakapatid, kami ho'y naninikluhod sa inyong harapan. Kahabagan po ninyo ang aming bayan, ang aming bansa. Kahabagan po ninyo ang lahat ng may mga karamdaman. Kahabagan po ninyo ang aming pamahalaan. At maingatan po ninyo, Panginoong Diyos, at mabigyan ng tunay na kagalingan. Alam mo namin, meron na kaming kasabikan na magkasama-sama, makita-kita. Kaya, Panginoon, amin ang ginagawa ito sa maliliit na pamamaraan muna ngayon. Upang kahit mo sa ganitong bagay, O Diyos, ay patuloy pa rin kaming nakakapaglingkod at nakakasama sa inyo. Lord, hinihingi ko po ang inyong biyaya para sa bawat sambahayan ngayong umaga na kasama namin nananumbahan. I-bless niyo po ang bawat pamilya sa umagang ito. Kung meron man pong merong mga munting karamdaman sa kanila ngayong umaga, Panginoon, humihingi po ako ng inyong biyaya ng kagalingan para sa kanila. Kung may mga problemang pang-relasyon, Panginoon, ngayong pong umaga,
humihingi po ako ng inyong biyaya na magkaroon ng kaayusan ng kanilang pagsasama sa loob ng kanilang mga tahanan. Kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan, Panginoon, dalangin ko po na yung espiritu ng kapakumbabaan, espiritu ng pagpapatawad, espiritu ng pagpapahinuhod ay sumaibabaw ng lahat ng ito. Idinadalangin ko po, Panginoon, idinadalangin po namin ngayong umagang ito. Yun yung mga kapatid at mga kababayan namin, babalik po ang iba sa trabaho bukas. At nabigyan na po ng kaunting kalayaang makabalik sa kanilang hanapbuhay. Panginoon, hinihingi po namin, lukuban niyo po ng inyong kapangyarihan at hindi po magkaroon ng ano pa mang pagdami ng epidemyang ito. Yun ho kasi ang ikinatatakot ng ating gobyerno, baka po kumalat ang sakit pag naglabasan ng mga tao. We pray, Lord, na hindi na muling mauulit pa ang mga bagay na ito sa aming buhay at sa buhay ng aming mga kababayan. At dalangin namin, Panginoon, ang bawat mamamayang Pilipino ay maging disiplinado sa ganitong mga bagay. Doon sa isang new normal na buhay, Panginoon, ay talagang maka-adjust po kaming lahat. Salamat. Pagpalain niyo po ang hanap buhay ng inyong mga anak. Pagpalain niyo ang kanilang mga ipinaghahanap buhay sa araw-araw. Patuloy na sumagana ang inyong biyaya. Lagi niyo po kami lukuban ng malulusog at malalakas na katawan sa araw-araw. Matatalino at maliliwanag na pag-iisip upang kami, Panginoon, ay laging magtiwala at makapanghawak sa panuntunan ng inyong pong mga salita. Ang masaganang biyaya ng ating Diyos sa masalamin, ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ang kapangyarihan at kapuspusan ng Espiritu Santo ay maranasan naman ng bawat isa sa atin mula ngayon hanggang makita natin na ang Panginoong Hesus ay bumababa mula sa langit upang tayo'y kunin at isama nila tayo